Greetings mga kababayan. Harinawa, saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan dito ay huwag po niyong ituturing na isa pong legal opinion, bagkus considered our discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong katanungan o legal concerns, no, I always consult your lawyers in your community. All right. So, sa mga baguhan pa lang, no, ay paki-click naman po ninyo. Do me a favor. Ang ating subscribe, shares, and like button. So, pang sa ganun po, ay mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-spread out po ang ating Legal Aid Public Service Program at mapamahagi po natin sa ating mga kababayan, no, ang mga legal na impormasyon na ating napag-usapan because sabi nga natin lamang na pag may alam sa batas. Kasi po, hindi po natin maiwasan na sa bawat yugto ng ating buhay, mula pa po nung tayo'y nasa sinapupunan pa lamang ng ating magulang, ay meron na pong kaakibat na batas dyan, no? Hanggang sa ang isang tao ay lumaki, nag-aral, nagtrabaho, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng properties, at hanggang sa pumanaw, ay hindi po natin maiwasan na tayo somehow ay mayroon pong kaakibat na batas na makaka-apekto po sa ating buhay. Okay? So, mas maganda pag mayroon po tayong kaalaman o legal na impormasyon lamang upang sa ganon kahit paano ay makatulong po ito sa atin at makapag-contribute po tayo sa ating community. Kasi po, naniniwala po tayo na pag ang mga mamayan po natin, kababayan natin at pati na rin tayo, kung alam natin ang ating karapatan, ang ating rights and obligations under the law, ay tayo po ay ang ating pagkikilos, ang ating pong mga gagawin, ang ating mga plano, ay siyempre sang-ayon po yan sa batas para wala po tayong malalabag at wala rin po tayong maargabyado at hindi rin po tayo maisahan kumbaga. Okay? Kaya napaka-importante na may alam tayo kahit paano sa batas. Alright. So ang ating pong tatalakayin pala ngayon, no, sa usaping ito ay sulat po sa atin ni Ana, no? Si Ana G. Okay, itago natin siya. Ang tunay niya pangalan ay sabi sa sulat si Ana. Ang apelyido niya for privacy purposes itago na natin siya sa pangalang G. Alright. So lumalabas sa kwento niya, sabi niya, subscribers po siya ng YouTube, no? At nakatira daw siya sa isang building, no? Hindi naman sinasabi kung sino nagmamay-ari nung building nito, pero lumalabas na nagpatayo ng building ay dalawang parties po ang nagkaroon ng construction dito. Yung unang palapag at saka yung pangalawang palapag ay yung kanyang in-laws at yung tatlong palapag naman ay sila daw ang nagpagawa. Ngayon, ang sulat niya sa atin is since na sila yung nagpagawa, bawat isa sa kanila, siyempre sila yung may tuturing na co-owner sila doon sa respective na floors na kanilang pinagawa, no? Sila yung nasa third floor at yung kanyang in-laws naman ay sa ground floor at saka sa second floor. Ngayon, may katanungan siya. Sabi niya, paano ngayon yon? Kung halimbawa, kasi narinig niya, isasanla ng kanyang in-laws yung building, no? Paano yan? Kung halimbawa, kung isasanla, kung ma-foreclose po yung property, no, yung sanla, paano daw yung kanilang pagmamay-ari, no, doon sa co-ownership nila sa building. Okay? So, yun ang isang katanungan na dapat kahit paano, no, ay magkaroon tayo ng legal na kaalaman, no, kung ano ba dapat ang karapatan ng bawat isa. Kasi dito sa kwento ninyo, ay kayo ay may co-ownership kung tawagin. Alright? So, dahil may co-ownership kayo, ang ibig sabihin niyan ay meron kayong karapatan, no, doon sa nasabing property. Alright? So, ngayon, ang gagawin ninyo ay mas maganda
kung magkaroon kayo ng kasulatan, no? O co-ownership agreement na kung saan nakalagay doon kung sino ang nagmamay-ari doon sa first and second floor at ganun din sa third floor, kayo yon. Upang sa ganun ay kung magkaroon ng bilihan or mortgage, ay kung sino lang yung co-owner na nag-mortgage o nagbenta, ay yun lang ang magiging bound dito. Okay? At mas maganda pa nga, kung maparehistro ninyo, kung halimbawa, hindi naman kayo ang may-ari ng lupa, okay? Ay dapat, yung inyong agreement na public instrument ay maparegister ninyo, no? Lalo na, kung hindi kayo nagmamayari sa lupa, ay ma-register ninyo sa Register of Deeds at ito ay magiging bahagi ng titulo, okay? Lien, kumbaga, nakalien sa title, okay? Upang sa ganon, mas ladong protected kayo, no? Just in case. Tulad niyan, isasanla, okay? So maliwanag na kung sakaling magkaroon ng foreclosure, ay hindi makasama ang inyong property. Another instance na pwedeng mangyari, huwag naman ilapit, nasunog yung building o kaya na nagkaroon ng lindol at na completely na nasira yan. Paano na ngayon ang inyong karapatan? Kung halimbawa hindi kayo nagmamay-ari dyan sa lupa, okay? So paano na ang inyong karapatan? Kaya napakamahalaga na kailangan magkaroon kayo ng kasulatan dito sa inyong co-ownership, kung hanggang saan ba ang inyong co-ownership dito. Okay? Kasi hindi maliwanag sa sulat mo kung sino ba ang nagmay-ari ng lupa. Okay? Ito ba kung in-laws mo, ibig sabihin ba nito ay kasama rin kayo ang inyong husband o asawa ninyo bilang anak ng may-ari na co-owners din sila doon sa lupa. Kasi kung co-owner doon sa lupa, ay wala masyadong problema kung sakali mang madsira o ma-destroy, masunog yung building, okay? At kasi kayo ay co-owner pa rin sa lupa. At kung magpatayo man ng building uli, ay nandun pa rin yung interest ninyo doon sa building. At kung ito may magkaroon ng insurance, ay kahit paano ay makukover kayo doon sa inyong co-ownership, doon sa inyong pinagawa. Okay? So yan po ang ating tatandaan, no? Pag sa ganitong situation. At sabi po kasi ng ating civil code, particularly no, sa Article 493, na kung saan ay sinasabi po rito, no, na ito, i-quote po natin, sabi dito, each co-owner shall have the full ownership of his part and the fruits of the benefits pertaining to thereto, and he may therefore alienate, assign, or mortgage, and even substitute another person, no, in its enjoyment, except when personal rights are involved. But the effect of alienation or mortgage, okay, with respect to the co-owners shall be limited to the portion which may be alienated to him in the division upon the determination of the co-ownership. So maliwanag po yun ang sabi ng batas. So in the same manner, kung halimbawa ay yung building na yan, yung inyong co-ownership ay gusto ninyong i-assign ninyo, pwede rin. Okay? Pwede ninyong isanla. Or pwede rin aalis kayo dyan at paupahan ninyo, at yung magiging upa, ang tawag niyan ay yung fruits, no, or income, ay siyempre mapupunta sa inyo. In the same manner, kung sakali mang merong maintenance, no, gastos doon sa inyong floor, ay kayo yon. At doon naman sa gastos maintenance ng ground floor at saka second floor, kung sino yung may-ari, sila din po ang may obligasyon na i-shoulder ang mga ito. Okay? So yan po ang ating ang buod ng ating usapin sa episode nito ni Ana, no? Sana ay nabigyan kayo ng mga kaakibat na kaalaman o guidance dito, kasi ito po ay common po ito, lalo na dito sa syudad, no, especially sa mga urban areas like Metro Manila o sa mga malaking syudadan na kung saan yung magpamilya nagpatayo sila ng bahay, no, kadalasan yung lupa nila ay maring mana nila, no, at hindi na nila pinalipat sa kanya-kanyang
co-ownership, kundi nahimanan nila, magkapatid sila, ay nagpatayo na lang ng tulad nito. Nagpatayo na sila ng kanilang building at, bawat floor, okay, ay may kanya-kanyang nakatoka kung sinong pwedeng tumira doon at kung kanino ito nakatoka. But what is important is, ay dapat ay mayroong kayong tinatawag nating kasulatan or public instrument. O pag sinabing public instrument, ay ito ay naka-notaryo, okay? Upang ito ay magiging registrable at enforceable, no? And the court of law kung sakasakali man. Okay? So, I hope, no, nabigyan natin ng kasagutan ang katanungan sa atin ni Ana G. Alright? So, again, pakiusap lang po, no? Please, bago kayo, sana matapos ninyong bidyong ito kasi iwasan po natin na magtatanong kayo na hindi po ninyo natapos o hanggang gitna lang kayo doon sa bidyong ito kasi marami po tayong nagtatanong na yung makita lang yung title ay nagtatanong na kagad, hindi nila pinapanood o kaya kung pinanood man ay wala pang 3 minuto i-exit na o kaya hindi tinatapos. Kaya hindi nila malaman na yung tinatanong pa na nila ay nasagot na doon sa bandang huli o sa may bandang gitna o sa may una pa lang parte ng video. Okay? Para naman ay hindi po tayo mag-aksya ng panahon para po masagutin ito kasi nandun mismo sa video ang kasagutan ng inyong mga katanungan. Alright? So again, pakiclick po ninyo yung subscribe and share and like, no? Lalo pa kung hindi pa kayo nag-subscribe sa ating channel. At yung share din po at like and of course yung notification bell upang sa ganun, kung meron po tayo mga updates ay antimano, ma-inform po kayo para hindi po kayo, wala po kayong ma-miss, no? Kung meron tayong mga uploads na video or short or meron tayong Q&A live, no? At alam ko marami pong nag-aabang dyan sa Q&A live, no? At kaya lang, although may replay, but sa dami po talaga ng nagtatanong ay hindi po natin lahat masasagot, no? Alam mo, tao lang po tayo, no? Limitado lang po ang ating panahon, no? So, I hope na bigyan natin ng katugunan ang sagot, ang tanong sa atin ng ating subscribers na si Ana G. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong pagtaguyod at pagsuporta sa ating channel, no? Hanggang sa muli at see you in the next video. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat.